Alyansa, Senator Ping Lacson, ibalik ang Pilipinas sa ICC. Ayan po ang pinaplano ng ating Senator Ping Lacson na walang pork barrel na ibalik na po tayo sa ICC at tayo naman po ay pumapabor dyan. Kailangan po natin ibalik ang ICC para po yan po ay magsisilbing pananggalang sa mga opisyal ng gobyerno na opisyal ng gobyerno para mang-abuso gaya po ni Rodrigo Roa Duterte na inabuso po ang kapangyarihan kaya nga po nagkaroon ng crime against humanity. At dito naman po sa mga bilyar ay nagkaroon ng crime water against humanity! Xi Jinping. Ayan po sabi ni pabor si Presidential Aspirant Senator Ping Lacson na bumalik ang Pilipinas sa pagiging membro ng International Criminal Court matapos ang pagkalas ng bansa sa kumpas ni Rodrigo Roa Duterte. Iniimbestigahan kasi ng ICC ang madugong drug war ni Duterte. Ayan po. Kumbaga, tayo po ay pumayag dito. Kasi nga po, kung wala pong crime against humanity na kaso si Duterte, wala po tayong ustisya. At sa mga tatanga-tanga pong PDP senator na sinasabi nila na, bakit hindi na lang dito litisin? They try. At least they try. But they failed. Okay? They try to pursue the case here in our country, but they immediately failed because the power of that demonic president is really in the court system of the Philippines. And we cannot deny that many of our, especially in our court judiciary, have been promoted by this demonic president. Okay? But the God helps the victim, the 30,000 victim, to open some hope that they will need, and that is the International Criminal Court. Okay? Kaya po, tayo po ay pabor na bumalik po tayo dito sa ICC. Alam ko lahat kayo pabor dyan. Kasi wala naman po masamang bumalik eh. Masama po yung may tinatago ka katulad ni Digong na magtataka ka bakit umalis. Sabi nila ang ICC daw ay politika. No. No. Hindi politika yan. Ang ICC po, ilalagay ka sa garapon. Yun ang ICC, Diggs. Ilalagay ka sa garapon. Ayan nga po ang sinabi ni Ping Lacson. Suportahan po natin si Ping Lacson. Napakagaling po na senador. At dumako naman tayo na bakit kailangan mong iboto si Manny Pacquiao at hindi si Willie Revillame. Parang biro lamang. Tumatingan. May isang pag-ibig. Bigyan ng jacket! Bakit po kailangan mong iboto si Manny Pacquiao kesa kay Ipe at kay Willie Revillame? Unang-una po, unahin na natin sa pamilya. Si Manny Pacquiao po, inaamin natin, ng babae. Pero bumalik sa Diyos. Si Ipe, ng babae, hindi na nagsustento. Si Willie, madami pa rin babae.
Oo, malayong babae si Willie kasi nga may dancer siya eh. Kending na! Kaya madayang babae. Diba? Sa edukasyon, si Willie po, sabi niya, wala siya natapos. X na po tayo kagad doon. X na tayo. Si Ipe, wala ring experience. X na tayo doon. Pero si Manny Pacquiao, oo, walang natapos noon. Pero nagpursigi po siya. Ayan o, Pacquiao earns master degree from Philippine Christian University. Yan po ang titignan natin. Former Senator Manny Pacquiao received his master's degree from the Philippine Christian University. Diba? Ayan po, nagkaroon po siya ng master's degree. Accompanied by Wab Jinky, he attended the commencement exercises of the Philippine International Convention Center. The 8th Division former World Boxing Champion graduated with the Bachelor of Arts degree in Political Science. And when sinasabi pong Political Science, yan po ay pag-aaral o nagmasteral ka sa pag-aaral ng pagpapatakbo ng politika. And ang politika po ay ang gobyerno. So malaki na po ang karunungan ni Manny Pacquiao. Samantalang si Willie po, hindi niya po alam ang plataforma. Samantalang si Ipi po, hindi niya po alam magsustento. Sa personal ang pangit nila. Diba? Bakit si Manny Pacquiao? Si Manny Pacquiao po ang unang lumabang kay Kibuloy at Duterte. Si Ipi po, ibibigay niya ang buhay niya, hindi sa anak niya, kundi kay Duterte. Si Willie po, otomatiko, tumatakbo. Para kay Dino, para kay Duterte. Para pag naupo si Willie, dagdag pwesto po sa pagboto ng no to impeachment at papauwiin si Duterte. Yan po ang pinagkaiba nila. Okay? Si Manny Pacquiao po, para sa'yo ang laban na to. Para sa'yo ang laban na to. Di ako susuka. Agad-munda para sa'yo ang laban na to. Diba? At si Pacquiao po, ganyan po talaga ang senyas niya kasi nga boxer. Hindi po siya gumaganyan kasi Duterte. Ganito po talaga siya, boxer. Di ba? Ganyan, no? Boxer po eh. Ano ka namang, ang sagwa naman kung boxer siya, nakaganito siya, naka-bongbong. Diba? Parang aring king-king yun. Aring king-king-king. Aring king-king. Aring king-king-king. Kasi may sabi sa akin, ba't daw gano'n? Yolo, DDS siya si Manny, nakaganyan yan, no? Eh, gano'n po talaga, yung boxer yan, eh. Ano po ba ginawa? Nakaganyan yan, nakita namin, presko niya, oh, nakaganito, oh, 2 Duterte pa. Eh, boxer po yan. Boxer po, eh. Gano'n po talaga yan. Eh, nakaganyan, sagwa naman. Diba? Ano mo po nakaganyan? Yeah. Yan po ang pinagkaiba ni Manny Pacquiao. May natapos, pinilit makatapos, pinilit makaon mula sa hirap. Pag sinabi ni, Manny! Ano ba, Manny? Wala ba tayong sinaing? Jeneline Bisiasco, maraming salamat po. Diba? Kaya po si Manny Pacquiao, yan po ang pagkakaiba niya. Kasi kinukumpara siya, huwag niyo pong ikumpara kay Willie. Maaaring kay Willie, kay Manny, pareha silang mayaman. Pero regarding pong background sa politics, iba po si Manny Pacquiao. Nagkamali lang ng una, tumakbo ng presidente. Kasi feeling niya kaya niya eh. Feeling niya po kaya niya kasi nagmaster siya ng political science eh. Feeling niya kaya niya pero hindi po pinalad. Kalaban niya si BBM,
Di ba? Nagkasiraan sila ni BBM pero naayos na nila, nagkausap na. Oh. Kaya kay Manny po tayo kaysa sa kay Willie o kay Philip. Si Philip nga po, hindi man na nagsustento sa anak niya. Si Manny po, nakapagpatayo na yan ng bahay sa mga mahihirap. Given po yan. Hindi ko naman po pinopromote si Manny Pacquiao ng todo-todo. Sinasabi ko lang po yung pagkakaiba. 'Di ba? Gusto ko lang i-analyze Nyolo, Ma'am Cheche, thank you, Mami Che. Nyolo, baka ulit nga si Mami D. Manny, ano ba? Wala mo tayong sinaing. Disturbing. Ayos talaga buhay. Okay! Yan po ang pagkakaiba. At ito pa po, bandang uli na ang sasabihin ko. Tandaan nyo, tayo po ay Pilipino. May ginawa akong kanta rito. Papakarinig ko lang sa inyo. Ginagawa ko pa. Para po to sa botohan. Pakinggan nyo muna para sa botohan to. Konti lang. Ang boto natin ay importante. Bumoto kayo ng tama! Mga matatanda! Babayan, pakinggan mo to. Sa bawat boto, may iba't ibang kwento. Pilipino, ikaw ang tadhana. Nasa iyong mga kamay. Ang ating pag-asa ay nasa iyo nakasalalay. Boto ko, boto mo, huwag sayangin ito. Bawat desisyon tayong lahat ay maging matalino. Gamitin ito sa tama, gamitin ito ng tapat. Ang magpapaangat Sa ating lahat. Di pwedeng magsayang ng pagkakataon. Bawat taon may pag-asa, may solusyon. Ngunit dito mangyayari kung di magbago. Piliin ang dapat at hindi mga makatsino. Boto ko, boto mo, huwag sayangin ito. Bawat desisyon tayong lahat ay maging matalino. Gamitin ito sa tama, gamitin ito ng tapat. Ang magpapaangat sa ating lahat. Yan po ang ating laging isipin. Ang boto mo, ang boto ko, huwag sayangin ito dahil yan po ang magpapaangat sa bawat Pilipino. Bumoto po kayo ng tama. Malaya po tayo, bumoto kayo kung sino gusto nyo. Pero isipin po natin lahat, ang iboto po natin ay makapilipino. Inuulit ko sa inyo, ang iboto po natin ay makapilipino. Walang bahid ng katitingman na may impluwensyang Chino. Hindi po nakikipag-meeting sa CCP. Wala po silang dapat i-meeting na CCP dahil sila po ay Pilipino. Yan po ang lagi natin tatandaan, mga libag, mga karayuma. Yan po ang lagi natin tatandaan. Kasi po, kapag nagpaupo po tayo ng hindi po talaga makapilipino, wala na. Tapos po tayo. Huwag po tayong bumoto ng hindi makapilipino. Huwag po tayong bumoto ng humihingi ng tulong sa Chino. Maawa kayo sa mga anak, apo nyo. Ang tatanda nyo na. Okay, eto na po. Dumako na tayo dito sa ating, dito po. Dumako muna tayo dito. Pasadaan natin to kay BBM. Eto po. Dahil po sa 20 pesos na bigas, si BBM po ay sinampahan ng mag-asawang walang ginawa na party list. Saka mo makakita, wala nang kakwenta-kwenta yung party list nyo, nagawa mo pa mag-impeachment. Si BBM po sinampahan ng impeachment complaint. Ewan ko sa dalawang to, hindi na lang kayo, wala na kang ginawa, nagsampa pa ng impeachment. Pakinggan po natin ang
Ilang kongresista ang planong paghahain ng Duterte Youth Party list na impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos Jr. Nagbabalita at nagseserbisyo mula sa kamera si Pamela Vasquez. Pam! Tony, sa ambush interview, sinabi ni House Assistant Majority Leader Jude Asidre na ipinagtatakaan niya ang timing ng paghahain ng impeachment complaint. Alam mo, Duterte Youth Party List, mga dugyot party list. Dugyot party list. Ha? Yung inuutos sa inyo ni Sara, tatanga talaga kayo eh, no? Inuutosan kayo ni Sara, mga uto-uto kayo eh. Ha? Sino pipirma dyan? Dalawa lang kayo, si Ungab? Ha? Sino pipirma dyan? Oy, Cardema. Sino pipirma dyan? Si Ungab? Asikasuhin mo, Cardema, yung kaso mo sa NBI. Di ba iyak ka ng iyak doon? Ano sabi mo? Mga kababayan! Ano sabi mo, Cardema? Mga kababayan, may TRO po. May TRO na tayo, mga kababayan, pero dinala pa rin nila si Digong. Sino ba niniwala sa iyo ngayon, Cardema? Ayan, dalawa kayo pipirma ni Ungab. Papirmahin mo si Ungab, dalawa kayo, pasa nyo. Hindi rin anya-iyak kung may sumat na oras pa ang kamera para matalakay ito. Hindi talaga nag-iisip eh, no? Hindi talaga nag-iisip eh. Magkabal ka ng impeachment complaint ngayon, kundi ba naman walang utak talaga? Magto-20th Congress na eh. DDS talaga gumalaw eh, no? Saka makakita, ganito talaga gumalaw mga DDS, mangmang. Magto-28 Congress na, nag-file ka pa ng impeachment complaint, na ano ka eh, ha? Ha? Ano mo nang wala na eh, ha? Wala nang isang buwan eh, ha? 20th Congress na eh, ha? Well, ang tanong ko lang ho sa impeachment, may 2 linggo na lang ho pagkabalik namin ng session. Hindi ko alam kung may saktong oras pa. Hindi ko rin nababasa yung impeachment. Pero kaduda-duda na ito po ay i-file 4 na araw bago ang eleksyon. Sana ho ang ating mga kababayan ay tignan, hindi po kandidato ang ating presidente. Hindi naman kandidato si BBM, tsaka may immunity siya eh. Ano yun? Pamunas lang ng puwet yung impeachment mo. Nag-iisip. Siguro, nararamdaman niya, ano yan eh, 2 purpose niya, sinunod niya si Sara, pangalawa, para makita naman na may ginawa yung Duterte Youth Party List. Walang ginawa yan eh. Nasita pa nga, di ba nasita pa ng COA yan? Grabe kumain si Cardema. Lahat ng hindi na nagtatrabaho, nag-file pa ng overtime. Bakit kailangan gawin po ito sa kanya? Nakatakdang ihain ngayong araw ang naturang complaint sa tanggapan ni House Secretary General Ano sabi ni Oliver, lakas mo idol, ngiwi. Ano ngayon kung ngiwi ako? Oliver, si tayo mo si Bato. Yung mata ang ngiwi. Yung mahirap yun. Ganun. Yun ang si tayo mo, Oliver. Yung mata ni Bato, nagda-dance rebo.
mahirap, ha? Matuto ka, Oliver, wag kang eengot-engot, ha? Reginald Velasco sa pangunguna ni Duterte Youth Party List Chairman Ronald Cardema. Ngayon, Tony, hinihintay pa rin natin ang kumpirmasyon mula kay Velasco. Cardema, dahil mong trabaho, para kang tanga. Pero ayon kasi sa kampo ni Cardema ay as of 3:20 p.m. ay magabalik siya sa kanyang opisina. Ayon naman sa kanyang mga staff ay tanging sa Velasco. Kita mo, pinuntahan niya si Solicitor General. Kita mo, mabagal yun. Hindi niya naabutan. Baka nagsasapatos pa lang. Samantala, may tuturing na panalo para sa kababaihan ang pagdiskwalipika ng COMELEC kay Pasig Congressional Vet Atty. Christian Sia. Ayan na. Ayan po yung dalawang nag-file. Kita mo naman, kundi ba naman engot-engot talaga. Kita mo, saka magpa-file. 2 linggo na lang ang pagbabalik ng session. Sino pipirma dyan? Kayo talaga mahilig kayo sa mga ghosts eh. Sino pipirma dyan? Ghost? Alata mo eh. Yung posisyon pala nakaganito na para masabi na sinusuportahan nila yung Duterte Youth Party ni sila, iboto nyo. Tanga. Ito yung mag-asawang entitled eh. Etong lalaki, yung susuntukin daw si, yung spokesperson, susuntukin niya, hinahamon niya. Diba? Tapos ito naman babae, entitled. Sila lang daw ang lumalaban sa MPA, wala daw gobyerno, sila lang daw. Makapal din ang mukha na ito mag-asawang to eh. Ang lakas ng loob eh, no? Ang lakas ng loob. Para magpapansin lang. Pero yung motibo, wala naman talagang motibo. Saan makakita? Sasampa mo yung presidente, hindi na nga nagde-day off. Sasampa mo yung presidente, nakuha na yung 20 pesos na bigas. Kami ang bumbero ng Pilipinas, mabayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, kami ang bumbero ng Pilipinas, mabayaning tagapagligtas. Ang paglilingkod sa amin ay likas. Ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas, ang bumbero ng Pilipinas. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga maralita, may puso, may tapang, may Diyos. Para sa mga